Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no? Dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1231 hanggang 1250. Kabanata 1231. Ang tono ng babaeng ito ay parang si Jasper at Tiffany ang dumating. Ang yabang ng babae ay namumula si Tiffany sa galit. Gayunpaman, habang ang inosenteng babaeng ito ay galit, hindi niya alam kung paano pabulaanan ang kabilang partido. Hinayla ni Jasper si Tiffany sa likod niya at mahinahong sinabi, "Sino ka para sabihing lumayo kami?" Galit na galit si Jasper sa inis na babae ngayon. "Anong sabi mo? Kilala mo pa ba kung sino ako? How dare you talk to me ng ganito? Sino ka ba? Bakit kailangan kong malaman kung sino ka?" Sigaw ni Jasper na malamig ang tingin. Ang Jasper ngayon ay hindi na ang parehong maliit na negosyante na kailangang mag-ingat sa pakikitungo sa lahat. Ang taong ito ay kasalukuyang may hawak na astronomical na dami ng mga mapagkukunan at may mga kumpanya sa lahat ng uri ng malalaking industriya. Maaaring hindi siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ngunit walang sino man sa mga industriyang kinasasangkutan niya ang maglalakas loob na huwag pansinin ang kanyang mga salita. Makakalimutan ni Jasper ang kanyang mga negosyo kung susundin niya ang kalooban ng babaeng ito na bigla na lang tumalon at nagyabang ng hindi maipaliwanag. Hindi inaasahan ng babae na ganoon kalakas ang loob ni Jasper at namutla ang kanyang kutis sa galit. Tinuro niya si Jasper at tumili, "Fine then. Gusto mong maging walang hiya, ha? Tapos pilit kitang ilalayo." Seguridad. Nasaan ang mga security guard? Dumating ang ilang trabahador na nakasot na namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan sa venue kasabay ng sigaw ng babae. Anong nangyari? Itinuro ng babae sina Jasper at Tiffany at sumagot, "Gustong guluhin ng dalawang ito ang isang mahalagang bisitang inimbitahan sa premiere. Alam ba ninyong dalawa kung sino ang nakaupo sa likod ko sa kotse? It's Shulong, ang idolo na prinsipe ni Terra. Asarin mo siya at sasabihin niya sa mga manager mo. Maaari niyang sirain ang aming mga karera anumang oras." Ang mga salita ng lalaki ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga manggagawa. "Ipakita ang long." Tumawa si Jasper. Pamilyar na pamilyar siya sa pangalan. Ang isang meme tungkol sa palabas ay kumalat sa buong lugar sa kanyang nakaraang buhay. Ang master ng time management. Isang god-level na celebrity na nagawang makipag-date sa 3 o 4 na magkakaibang babae sa parehong gabi, habang hindi natutuklasan ng sino man sa kanila. Ano bang pinagsasasabi mo? Ano ang kakaibang tono mo? Ang pangalan ng palabas ay hindi mo masasabi ng malakas, okay? Tinitigan ng babae si Jasper at pinagalitan. "Sino ka para ipakita?" Mahinahong tanong ni Jasper. "Ako ang manager niya," mayabang na sabi ng babae. Then, she looked at Jasper from the corner of her eye, hindi pa naman huli ang lahat para matakot. Ang katanyagan at katayuan ng palabas ay hindi isang bagay na maiintindihan ng mga taong tulad mo. Magwala ka. Tila natagalan ang pag-uusap ng manager at Jasper, dahil maya-maya ay bumaba ang bintana ng backseat ng hindi umaandar na sasakyan. Sa kabila ng madilim na gabi, nakasuot si Shaw ng isang pares ng salaming pang-araw habang mahinahon niyang tinanong, "Anong nangyayari, Selena?" Agad na naglakad ang babae sa harap ng Shaw at tinuro si Jasper para sabihin, "Shaw, hindi ko alam kung paparazzi ito o isang pervert na fan, pero nakatayo sila sa gitna ng kalsada at ayaw nilang lumayo." Mukhang sanay na si Shaw sa ganoong pag-uugali nang maglabas siya ng pinirmahang litrato mula sa bulsa ng kanyang dibdib at inihagis sa paanan ni Jasper. "Alam kong gusto mo lang ng autograph picture. Eto na. Ngayon, lumipat ka na." Bahagyang ipinikit ni Jasper ang kanyang mga mata habang nakatingin sa pinirmahang larawan ni Shaw sa kanyang paanan. As far as Jasper was concerned, tapos na ang career ni Shaw. "Anong ginagawa mo habang nakatayo dyan?" Sigaw ulit ni Selena kay Jasper. "Ipinalayas na sana kita kung hindi sa dami ng paparazzi dito. Nakuha mo na ang gusto mo, kaya umalis ka na." Tinapakan ni Jasper ang larawan at malamig na sinabi,
Hindi, sa palagay ko ay wala akong pupuntahan ngayon. Bahagyang sumimangot din si Sho. Tiningnan niya si Selena ng masama. Tignan mo yung venue. Sobrang daming reporters dito, and everyone will definitely say that I'm being harsh to my fans if pictures taken. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1232. Matapos sawayin si Selena, nanatiling nakaupo sa kotse si Sho at ngumiti, bagamat medyo naiinis ang tono nito nang sabihin niyang, "What more do you want? Aalis ka lang ba pagkatapos magpa-picture kasama ako?" Umiling si Jasper. These so-called celebrities made him want to vomit. Sa sandaling iyon, humakbang si Tiffany mula sa tabi ni Jasper. She told Sho impatiently, "I used to like your songs a lot. Akala ko anak ka at madaling lapitan na celebrity. Sinong nag-akala na ganito ka talaga? Sobrang nakakadiri." Nagdilim ang ekspresyon ni Sho sa sinabi ni Tiffany. Gayunpaman, nang makita ang kabataan at magandang katangian ni Tiffany, nagliwanag ang mga mata ni Sho sa likod ng kanyang salaming pang-araw. "Fan mo rin ako, magandang babae." Galit na sagot ni Tiffany, "You wish. Hindi ka karapat-dapat na maging fan." Humalaklak si Sho at sumagot, "Huwag mong sabihin yan. Sa tingin ko, mas makikilala natin ang isa't isa. Gusto mo bang mamatay?" Ang biglaang pangungusap ay natigilan kay Sho. Maging ang ekspresyon ni Selena ay nanlamig sa kanyang mukha. Hindi makapaniwalang tumingin ang dalawa kay Jasper. Hindi nila inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Jasper sa sandaling ito. "Anong kalokohan ang sinabi mo?" Sigaw ni Selena. Nagdilim na rin ang ekspresyon ni Sho. "Ano pang hinihintay mo, Selena? Tumawag ng security para itaboy ang lalaking iyon. Ayoko na siyang makita ulit." Magtuturo na sana si Selena sa mga nalilitong manggagawa nang may nagtakbuhan palabas mula sa entrance ng sinehan. Nanguna sa grupo si Stephen at ang presidente ng Easy Media, si Ted Swanson. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka, Mr. Lane? Sinigurado kong paghandaan ko ito." Tinawag ni Ted si Mr. Lane mula sa malayo. Hindi ka maniniwala ni Stephen kung sasabihin mo sa kanya na dadalo ng personal si Jasper. As far as Stephen was concerned, si Mr. Lane ay isang abalang tao na walang oras na dumalo sa kanyang premiere ng pelikula. Maging si Jasper mismo ay nagpasya lamang na dumalo ng personal dahil kinakatawan ni Stephen ang Harbor City at ipinakilala ang mga pelikulang Harbor sa mainland sa unang pagkakataon. Magpapadala na lang sana ng senior executive ang lalaki kung hindi ito ang kaso. Kaya naman, nang makita ni Stephen si Jasper sa pintuan, nagulat ang lalaki at agad itong sumugod para salubungin ito. "Nandito ka pala Mr. Lane." Maging si Stephen ay magalang na binati si Jasper. Sa likod nilang dalawa ay isang grupo ng mga superstar ng mainland at Harbor City. Sumunod sina M.S. Flowers, Mr. Williamson, M.S. Barlow, at iba pang kilalang celebrity sa likod nina Stephen at Ted habang magalang nilang binati si Jasper. Ito ay isang napakagandang tanawin. Kabaligtaran, mapatla ang kutis nina Selena at Sho. Sino ang nag-imbite sa lalaking ito? Tinuro ni Jasper si Sho at walang pakialam na nagtanong. Parehong tumibok ang puso ni Ted at Stephen, at agad nilang napagtanto na may nangyari. Habang si Sho at Selena ay tulala. Isang nakakatakot na anino ang bumalot sa kanilang mga puso. Pakiramdam ng dalawa ay nanunuyo ang kanilang mga bibig habang nakatitig kay Jasper, na napapaligiran ng isang grupo ng mga kilalang tao. Basta, sino ba itong taong ito? Bakit ang presidente ng Easy Media na si Ted, na hinanap ng hindi mabilang na mga celebrity at superstar, ay bumati kay Mr. Lane ng magalang? Bakit napakaingat ni Steph, isang taong may mataas na katayuan sa industriya ng entertainment ng Harbor City, para hindi masaktan ang lalaking ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1233. Tungkol dyan. Naglakas loob si Ted at lumapit kay Jasper para bumulong, "Mr. Lane, ang lalaking ito ay Sholong at medyo sikat na celebrity mula sa No8. We've been in a partnership with Noah's entertainment industry lately and the other party hoped that show could use this chance to enter the mainland market. Kaya naman inimbitahan namin siya ngayon." Tumanggaw si Jasper. Pangunahing sinundan ng entertainment industry ng No8 ang isang Sunrise Philly style at medyo marami ang mga namumukod tanging celebrity.
Gayunpaman, ang mga celebrity na ito na itinuturing ng mga ordinaryong tao bilang high class at sophisticated ay hindi hihigit sa isang mapagkukunan ng kita para kay Jasper. Kung mananatili sila sa pila, ang lahat ay magkakaroon ng magandang oras. Kung umalis sila sa linya, paalisan mo siya, at sabihin sa kumpanya ng entertainment sa No8 na hindi makikipagsosyo ang Easy Media o ang Advent Entertainment Group sa mga taong katulad niya. Ang mga salita ni Jasper ay isang informal na blacklist. Tuluyan na niyang ipinagbawal ang show sa posibilidad na makapasok sa mainland o entertainment industry ng Harbor City. Dahil sa katayuan at mapagkukunan ni Jasper sa industriya ng entertainment ng parehong mga lugar na ito, tiyak na kwalipikado ang lalaki na magsabi ng ganoong bagay. Hindi naglakas loob si Ted na sumalungat sa sinabi ni Jasper at agad na natense habang sinasagot, "Yes, Mr. Lane. Ipapasa ko kaagad ang mga tagubilin." Pinandilatan ni Ted sina Show at Selena, natulala pa rin, at sumigaw, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mr. Lane? Magwala ka na." Si Show at Selena ang paulit-ulit na sinasabihan si Jasper na magwala kanina. Gayunpaman, ngayon sila ang tunay na kailangang umalis. "Teka, pakiusap, maghintay." Talagang galit na galit ang palabas ngayon. Napagtanto niya na itong si Mr. Lane, na hindi niya nakilala, ay may kapangyarihang sirain ang kanyang kinabukasan sa industriya ng entertainment ng Mainlands at Harbor City sa isang pangungusap lamang. Agad siyang namutla sa takot. "It's all a misunderstanding, Mr. Lane. Hindi pagkakaunawaan ang lahat. Itong babaeng ito ang nagbubuga ng she*T siya ang nagpagulo sa atin. Wala itong kinalaman sa akin." Itinulak ni Show si Selena at tumakbo papunta kay Jasper na galit na galit. Puno ng pagsisisi ang ekspresyon ng lalaki habang nagmamakaawa. Si Selena, na itinulak palayo, ay hindi makapaniwalang tumingin kay Snow at may panginginig sa boses na sinabi, "Show. Paano mo nagawa sa akin ito?" Nagalit si Selena, na parabang naranasan niya ang matinding pagpilit, at sumigaw, "Nag-resign ako sa isang mahusay na trabaho para sa iyo. Nag-resign ako para libre akong maging manager mo. Kinuha ko ang sarili kong ipon para ihanda ang daan mo. Humingi ako ng tawad sa mga pagkakamali mo bago ka sumikat. Sinabi mo rin na papakasalan mo ako sa hinaharap. Paano mo ako nagagawang ganito ngayon?" Sa kabila nito, tila hindi narinig ni Show ang mga pag-iyak ni Selena. Sa halip, nagpatuloy ang lalaki sa paghingi ng awa kay Jasper. "Narinig mo rin siya, Mr. Lane. She's the one who overthought everything. Wala akong kinalaman sa kanya. Please, if you have to chase someone away then chase her, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Please. Ikaw ay isang dakilang tao ngunit ako ay walang iba kundi isang hamak na surot sa kama. Hindi mo kailangang lumubog sa aking antas, tama ba, Mr. Lane? Pakiusap, nakikiusap ako sa iyo." Sa totoo lang, kung ang isa ay magtutuon sa mga pakiusap ni Show lamang, ang pag-uugali ng lalaki ay medyo nakakaantig. Malapit nang makalimutan ng inosenteng munting si Tiffany kung gaano ka-arrogant ang lalaki noon at muntik nang sumuko. Gayunpaman, malamig na tiningnan ni Jasper si Show. Bigla siyang may naisip, lahat ng ito ay gawa para sa pera. Nang malantad ang insidente na nagbuo ng palayaw na Show the Master of Time Management, sa kanyang nakaraang buhay, nakiusap din ang lalaki sa publiko na may kaparehong ekspresyon. Sa pag-iisip na ito, nawalan si Jasper ng anumang natitirang interes sa pagsasabi ng isa pang salita sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1234. Ayokong makita siya. Nang marinig ang komento ni Jasper, agad na nag-react si Ted at tumawag ng ilang security guard para kaladkarin ang dalawa. Napapikit si Show sa hawak ng mga security guard habang si Selena naman ay tila nalulungkot. Hinayaan niya ang mga security guard na hilahin siya palayo habang tinitigan niya ng masama si Show. Makalipas ang ilang sandali, ang matangkad na mga paparazzi ay agad na dumagsa sa sandaling napagtanto nila na may conflict. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng malaking grupo nila ang escort na dalawa. Kahit na ang mga lehitimong entertainment news reporter ay hindi nakapagpigil sa pagkuha ng mga larawan ng show habang kinakaladkad ang lalaki. Dahil ang show ay hindi pa ganap na nakapasok sa mainland market,
Ang taong ito ay hindi kasing sikat niya noong siya ay na-expose sa Master of Time Management incident. Gayunpaman, isa pa rin siya sa mga superstar sa No8, at ang mga mamamahayag ay hindi estranghero sa kanyang mukha. Nang makita ni Selena ang mga mamamahayag na ito, nag-ipon ng lakas ng loob si Selena na hindi niya alam at nagpumiglas sa pagkakahawak ng security guard. Galit niyang sinabi sa show, "Ginamit mo ako, show. Kaya sisirain ko rin ang reputasyon mo." Dahil doon, sumugod si Selena sa mga reporter na namula sa tuwa at sumigaw, "Ako si Selena, manager ni Showlong." Ang palabas ay maaaring mukhang isang seryosong tao, ngunit siya ay isang ganap na walang kasiyahang pervert. Hindi lamang siya nagpapanatili ng mga mapagmahal na relasyon sa 5 hanggang 6 na babae ng sabay-sabay, ngunit may isang gabi kung saan tumakbo rin siya sa pagitan ng ilang magkakasunod na kama ng babae. At may patunay ako. Ang maliliit na kilos ay maaaring magresulta sa malalaking kahihinatnan. Ang mga sinabi ni Selena ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa mga reporter. Pasko noon para sa mga mamamahayag. Nagulat silang lahat at agad na itinutok ang kanilang mga kamera kay Selena. Sa sandaling ito, lumingon si Selena upang pagmasdan ang reaksyon ng lalaki. Makita lamang ang ipakita na may pagpapahayag ng takot, puot, at isang pahiwatig ng pagbabanta. "Be asterisk ka. Hindi ka maglalakas loob na ibenta ako." Dahil sa pag-uugali at pananalita ni Show, nawalan ng pag-asa si Selena. Huminga ng malalim, lumingon siya para sabihin sa mga baliw at tsismosang gutom na mga reporter, "I can guarantee everyone, especially with my character, na totoo ang sinasabi ko. May proof din ako." Sa hindi kalayuan sa magulong eksena, nakamasid si Jasper ng nakakaintriga. Hindi niya inaasahan ang isang walang kabuluhang aksyon niya upang ilantad ang iskandalo ng show higit sa isang dekada ng maaga. Okay lang iyon. Dahil sa ganap na pagdurog sa show now, mas kaunting mga babae ang mabibiktima sa kanya. Hindi na ang mga batang babae na kusang matulog sa kanya ay anumang magandang sa simula. Not bad, ito ay libreng hype. Hanggat lumalabas ang balita, walang paraan na hindi sisabog ang Monastery Soccer. Naningkit ang mga mata ni Ted sa paalala ni Jasper nang biglang lumitaw sa kanyang isipan ang kompletong plano sa pagpapatakbo. Sa halip na itago ito, ikakalat pa ng Easy Media ang iskandalo na ito ngayon. Kung mas maraming tao ang nakakaalam nito, mas mabuti. Halika na, magsisimula na ang premiere, hindi magandang i-delay ang palabas. Nakangiting sabi ni Jasper. Oo, syempre. This way please, Mr. Lane. Agad na reaksyon ni Stephen at niyaya si Jasper sa loob ng sinehan. Ikaw ba talaga Steph? Noon lang, isang mahiyain na boses na may bahagya pang natatagong pananabik ang umalangaw-ngaw mula sa gilid. Natarante si Stephen nang makita niya si Tiffany na nakatitig sa kanya na medyo namula. Si Stephen ay nakakita ng maraming mga tagahanga na tulad nito dati, kaya hindi siya nabigla. Ang pinagkaiba lang ay kasalukuyang nakakapit si Tiffany kay Jasper. "Ito ang little sister ko. She loves your films and she came here to see you," nakangiting paliwanag ni Jasper. Nagliwanag si Stephen sa pag-unawa at nagbigay ng sobrang masigasig at banayad na ngiti habang sinabi niya, "Hello. Ako si Stephen Cole." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1235. Pagpirma ng autograph, pagkuha ng mga larawan, pakikipag-chat tungkol sa proseso ng paggawa ng pelikula, at isang maliit na chismis tungkol sa mga kilalang celebrity. Ito ang ginawa ni Stephen at Tiffany. Hindi babayaran ni Stephen ang anumang ordinaryong fan sa oras ng araw para dito, lalo pa sa premiere. Bilang pangunahing cast at direktor, si Stephen ay maraming bagay na dapat gawin. Gayunpaman, iba si Tiffany. Mula sa pagpapakilala ni Jasper ngayon lang, naunawaan ni Stephen na sulit para sa kanya na iwanan ang lahat sa isang tabi para kausapin si Tiffany. Tuwang-tuwa si Tiffany habang patuloy na nagtatanong kay Stephen. "Okay lang, Tiff. Let them get to work. There's always time to talk more after this is all over," sabi ni Jasper kay Tiffany. Masunurin namang tumanggo si Tiffany at binigyan si Stephen ng isang apologetic smile. "Sorry, Steph, masyado akong na-excite. Hindi mo ako kailangang istorbohin, huwag mong hayaang pigilan kita sa kailangan mong gawin. Hindi ako maglalakas loob.
Nakangiting tumawa si Stephen at kinawayan si Tiffany. Hindi mo na ako kailangang tawaging Steph tulad ng ibang tao. Alam kong mas matanda ako, pero maaari mo akong tawaging Steve kung gusto mo. Sinulyapan ng mabuti ni Stephen si Jasper nang sabihin niya iyon. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi pumayag o hindi rin pumayag si Jasper. Ang simpleng pag-iisip ay hindi maaaring gumawa ng isang pangalan para sa kanilang sarili sa loob ng isang napakahirap na lugar tulad ng industriya ng entertainment ng Harbor City. Si Stephen ay maaaring magkaroon ng isang mas withdraw at malamig na karakter, kahit na malayo, ngunit alam niya kung paano basahin ang silid. Si Jasper ang kasalukuyang pinakamalaking pinagmumulan ng suporta niya, at binigyan siya ng lalaki ng higit pa sa 10 milyong US dollar na pamumuhunan. Nang masaksihan ang hyped advertisement ng Monastery Soccer sa parehong Harbor City at sa Mainlands pagkatapos itong makunan, naunawaan ni Stephen ang kapangyarihan ni Jasper sa industriya ng entertainment. Higit sa lahat, ang Mainlands Market. Ang industriya ng pelikula ng Mainlands ay may mahigpit na proseso ng pagsusuri. Dapat ay napakahirap para sa Monastery Soccer na magpalabas sa Mainlands, ngunit salamat sa kanyang mga koneksyon sa Easy Media, ang pagsusuri ay madaling naipasa at natapos. Ang ibang mga direktor sa Harbor City ay labis na nainggit kay Stephen dahil dito. Alam ng bawat direktor at aktor na ang Mainlands Market ay tunay na kumikita. Kung sino ang unang pumasok ay makakamit ang mataas na kamay. Ito ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob si Stephen na saktan si Jasper. Kung sa bagay, nag-iisip ng paraan ang lalaki para makuha ang pabor ni Jasper. Ang hitsura ni Tiffany ay isang shortcut para kay Stephen. Maaaring inosente si Tiffany, ngunit hindi siya tanga. Maaari niyang sabihin na si Stephen ay sinusubukan na manalo sa kanya at sa pamamagitan ng pagpapalawig nito, ay nasa magagandang libro ni Jasper. Kaya naman, ibinaling ni Tiffany ang kanyang ulo para tingnan si Jasper bago niya binigyan si Stephen ng isang matamis na ngiti. Sa palagay ko ay tatawagan kitang Kuya Steve, kung gayon. Si Jasper lang ang pamilyar na babatiin niya. Walang iba. Walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip ng babaeng ito. Tumawa ng malakas si Stephen at inabot ang name card niya kay Tiffany. Pagkatapos, sinabi niya, kung libre mo, maaari mo akong kausapin anumang oras. Okay, masayang kinuha ni Tiffany ang name card. Pagkatapos noon, lumingon si Stephen kay Jasper at tinanong, Mr. Lane, maaari mo bang sabihin ang ilang bagay sa entablado sa premiere mamaya? Natigilan sandali si Jasper bago niya kinawayan si Stephen. Sa halip, gawin ito ni Ted. Hindi ako sumali sa alinman sa mga proseso ng paggawa ng pelikula kaya hindi ko rin malinaw kung ano ang nangyari. Tretuhin mo lang ako bilang isang normal na miyembro ng audience at huwag mo akong pansinin. Huminto si Stephen sa kanyang pangunawa at hindi idiniin ang isyu. Matapos ang bahagyang pagkaantala, nagsimula kaagad ang premiere pagkatapos ni Jasper at ang iba ay pumasok sa sinehan. Dinala ni Stephen ang kanyang koponan para sa pagbubukas habang hinanap ni Ted ang mga taong maaaring magpasabog ng iskandalo ng show. Kaya naman, nag-iisang dinala ni Jasper si Tiffany sa mga VIP seat sa ibaba. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugang ginawa niya ito ng payapa. Pagkatapos ng lahat, ang mga superstar lamang ang maaaring umupo sa mga upuan ng VIP. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1236. Kinilala ng mga superstar mula sa Harbor City at sa Mainland si Jasper. Isang kamangha-manghang sitwasyon ang agad na bumungad. Ang mga superstar, bawat isa na mas sikat kaysa sa huli, ay agad na pumila kay Jasper para batiin siya. Buti pa ang mga male actors since kakabati lang nila at nagpakilala bago sila tumalikod at masayang umalis. Gayunpaman, ang mga babaeng bituin ay tila ilang sandali lamang ang layo mula sa direktang pagkahulog sa mga bisig ni Jasper. Naputol ang bagang ni Tiffany sa nakita. Masyadong nakakainis ang mga vixen na ito. Naramdaman ni Tiffany ang pagnanais na sipin ang lahat ng mga Vicks na ito habang pinagmamasdan niya ang mga kilalang tao na sadyang hilahin ang kanilang mga pang-itaas pababa at yamakap kay Jasper ng may kalokohan. May mga samandal pa para bamulong sa tenga ni Jasper. Gano kakawalan Gia. Hindi nagpakita ng sama ng loob si Jasper sa harap ng mga celebrity na ito, kahit na karamihan sa kanila ay may lihim na motibo. Kahit gaano pa sila kasikat,
Kakausapin niya ang bawat isa sa kanila sa ilang sandali. Si Jasper ay hindi kumilos nang hindi kinakailangang mayabang at tinatrato ang mga kilalang tao na parang basura, dahil hindi na kailangang gawin ito. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang hitsura ng isang partikular na babae ay nagulat kay Jasper. Siya ang babaeng lead ng Monastery Soccer, si Vicky Bird. Siya ay isang malakas at bihirang babae na may malakas na kahusayan sa negosyo sa industriya ng entertainment. Hello, Mr. Lane. Ako si Vicky Bird. Maganda si Vicky dahil bloomang siya ngayon sa kabataan. Bilang babaeng lead ng pelikula, pinaganda rin niya ang kanyang hitsura gamit ang makeup na talagang napakaganda niya. Hello, nag-cross-leg si Jasper at sumagot ng may crescent eye smile. Hindi ka ba sasali sa premiere event? Napakaganda ng ngiti ni Vicky at sumagot, meron pa naman bago magsimula, kaya lumapit ako para kumustahin. Bukod dito, nagtayo ako ng sarili kong studio kamakailan kaya umaasa akong makakakuha ako ng pakikipagsosyo sa iyo kung maaari, Mr. Lane. Gusto ko rin ng investment. Maingat na ibinigay ni Vicky kay Jasper ang kanyang name card. Matapos kunin ang name card, natahimik si Jasper nang makita ang address at room number ng isang hotel sa likod nito. Ang mga implikasyon ay malinaw. Marahan na kinamot ni Vicky ang palad ni Jasper at nagtanong, may chance ba para sa partnership, Mr. Lane? Itinabi ni Jasper ang name card at ngumiti ng mahina, huwag mo akong pigilin sa trabaho. Isasaalang-alang ko ang isang partnership kung sakaling magkaroon ng pagkakataon. Kapag sinabi ng isang taong may mas mataas na katayuan na, isasaalang-alang nila kung sakaling magkaroon ng pagkakataon, karaniwan itong nangangahulugang hindi. Si Vicky ay isang matalinong babae, kaya agad siyang nadismaya nang marinig niya ito. Talagang gusto niyang makuha ang suporta ni Jasper. Sa ganoong paraan, magiging mayaman at makapangyarihan siya. Handa niyang bitawan ang lahat ng inhibitions para doon. Ang kanyang katawan ay walang iba kundi isang bargaining chip sa kanya. Gayunpaman, malinaw din ang pagtanggi ni Jasper. Hindi na itinuloy ni Vicky ang usapin. Sa isang maliit na ngiti, nakipagpalitan pa siya ng ilang kasiyahan bago umalis. Kakaalis lang ni Vicky nang itapon ni Jasper ang kanyang name card. Labis na nasiyahan si Tiffany nang makita niya kung paano hindi itinago ni Jasper ang contact information ni Vicky sa kanyang mga bulsa gaya ng ginawa niya sa iba pang celebrity. Gayunpaman, nalilitong tanong niya, bakit mo itinapon ang kanyang name card, Jasper? Walang saysay na panatilihin ang isang ambisyosa ngunit ignorante at mapangahas na aktres, mahinahong sagot ni Jasper. Hindi gusto ni Mr. Lane ang mga taong namuhay ng marangya salamat sa kanilang mga tagahanga, ngunit nais na makatakas sa mga pangunahing obligasyon sa buwis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1237. Talagang ginawang maayos ang Monastery Soccer. Hindi banggitin na nais ni Stephen na gamitin ang premiere na ito upang patunayan ang kanyang sarili pagkatapos ng pagtatatag ng kanyang sariling kumpanya. Kaya, ang lalaki ay nagbuhos ng hindi mabilang na pagsisikap sa paggawa nito. Kasama ang mga resulta at tagumpay mula sa mga benta sa takilya ng Harbor City, ang premiere nito sa mainlands ay nakalaan upang makakuha ng maraming atensyon. Ang premiere event kasama ang pelikula ay tumagal ng halos 5 oras. Nang matapos ay sumunod naman sina Jasper at Tiffany sa daloy ng mga tao palabas ng sinehan. Ang huli ay mukhang labis na nasisiyahan. Talaga, kailangan mo talaga ng mga mature at experienced na artista pagdating sa pelikula. Isa pa, mas maganda talaga ang mga harbor films kaysa sa mga napapanood mo sa mainlands, tunay na sabi ni Tiffany. Ngumiti si Jasper, mukhang interesado kang umunlad pa sa entertainment industry. Kung oo, matutulungan kitang kumonekta sa mga tao. Hindi naman nambobola si Jasper. Kung isasaalang-alang ang kanyang kasalukuyang katayuan, madaling may angat ni Jasper ang sinuman, kabilang ang isang walang karanasan tulad ni Tiffany, sa isa pang superstar na aktres. Sa kabila nito, umiling si Tiffany at tumanggi, no thanks. Mas gusto ko pa rin ang major ko ngayon. Ang hindi niya sinabi ay ang ibig sabihin ng pagiging celebrity ay hindi na niya matutulungan si Jasper. Mas mahalaga ito kay Tiffany kaysa sa iba pa. Ngumiti si Jasper at hinaplos ang ulo ni Tiffany bago ito nagsalita, Tara. Ibabalik kita sa school.
Mahinang pagsang-ayon ni Tiffany bago niya sinundan si Jasper sa kotse. Kuwait. Habang sina Jasper at Tiffany ay sumali sa premiere event ng pelikula. Palihim na huminto ang isang itim na sasakyang pangkomersyal sa pintuan ng isang unit. Pagkaraan ng maikling sandali, bumukas ang mga nakalock na gate at walang ekspresyon na lumabas ang isang mukhang malungkot na prinsipe. Bumaba si White Glove sa sasakyan at pinagbuksan si Prince ng mga pintuan ng sasakyan. Tunay na napakalakas ng pamilya Chavez. Habang walang intensyon si Prince na pumatay ng sino man sa pangyayaring ito, kailangan pa ring bayaran ng lalaki ang halaga. Gayunpaman, agad na piyansahan ng pamilya Chavez si Prince sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan. Gusto ko nang umuwi, nakabalik na ba ang tatay ko? Haggardly, tanong ni Prince na may madilim na ekspresyon sa sasakyan. Malumanay na sagot ni White Glove mula sa kinauupuan niya sa harapan, babalik ang matandang master kinabukasan. Wala siyang choice kundi isuko ang maraming mahahalagang negosasyon dahil sa iyo, kaya galit na galit siya. Mas mabuti pang huwag mo na siyang galitin, kamahalan. Tungkol sa usapin ng pag-uwi, kasalukuyan kang nakapiyansa, Crown Prince. Kaya habang walang paghihigpit sa iyong personal na kalayaan, hindi ka pinapayagang umalis sa Waterhoof City. Nagalit si Prince, kung gayon, ano ang pagkakaiba sa pagkakulong sa kulungan? Sa pinakakaunti, malaya kang lumipat ayon sa gusto mo sa loob ng Waterhoof City. Ang insidenteng ito ay medyo nakakagulo, Crown Prince, at matatag din ang paninindigan ng gobyerno dito. Dahil kasangkot ang buhay ng tao, hindi nararapat na gumawa tayo ng anumang bagay na ikagagalit ng gobyerno. Kung hindi, hindi na natin may iligtas ang sitwasyon kahit bumalik na ang matandang master. F*6 Malakas na sinipal ni Prince ang upuan sa harapan niya at napag-alitan, where the F*6 are those B****, Jasper and Conrad. Gusto ko silang mamatay. Nawala si Conrad at si Jasper ay kasalukuyang nasa Waterhoof City. Sinulyapan ni White Glove ang baluktot na ekspresyon ni Prince sa pamamagitan ng rearview mirror at sinabing, kamahalan, marahil ay pag-isipan mo muna kung paano haharapin ang galit ng matandang master. Mariin na ikinuyom ni Prince ang kanyang mga kamao at sinabing icily, haharapin mo ang ano? Bakit kailangan kong harapin ang anumang bagay? Sinasabi mo ba sa akin na bugbugin ako ng matanda hanggang mamatay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1238. Ang tatlong nakalistang kumpanya sa ilalim ng iyong pangalan ay ganap na na-liquidate. Hindi na sila kabilang sa Clear Seas, lalo na sa iyo. Kasabay ng katotohanan na ang insidenteng ito ay nakipagtalo sa amin laban sa pamilya ng batas, medyo marami sa mga shareholder ng Clear Seas ang nagpahayag ng kanilang mga pagdududa sa matandang master. Inilalagay nito ang matandang master sa isang napaka-passive na papel. Dapat kang maging mas mature, Your Highness. Lalong namutla ang ekspresyon ni Prince sa sinabi ni White Glove. Isa ka lang utusan. Sino ka para turuan ako ng kahit ano? Galit na saway ni Prince. Nakatitig sa papaalis na night scenery ng Waterhoof City, napabuntong hininga si Prince at marahas na sinabi, anong uri ng tao ako kung hindi ako maghihiganti? Bahagyang umiling si White Glove ngunit hindi na nagsalita pa. As far as he was concerned, walang pinagkaiba si Prince sa isang walang kwentang tao. Pagkatapos ng pag-aaway nina Jasper at Prince, naging malinaw ang sitwasyon sa maraming makapangyarihang tao na matamang nanonood. Malayo sa Harbor City, nakatanggap kaagad ng balita si Fabian pagkagaling lang sa ibang bansa. Ang taong nag-uulat ng balita sa kanya ay si Conrad, nakababalik lang mula sa Waterhoof City. Mr. Atticus, natalo na si Prince. Magalang na nagulat si Conrad sa maangin na parking apron. Nag-stretch si Fabian at sumagot, may mali talaga kung nagawang talunin ng tanga si Jasper. Paano kung nawala siya? Isa lang siyang tanga. Hindi ko talaga gets. Paanong ang isang lalaking kasing talino ni Veer ay nakapagsilang ng ganoong keting ang anak? Haha. Kalmadong sinundan ni Conrad si Fabian patungo sa sasakyan. Sa tabi ng kotse ay nakatayo ang isang linya ng walang ekspresyon na angkop na mga bodyguard. Nakita ng isa sa kanila na may dominating white gloves na lumapit si Fabian at magalang na binuksan ang pinto ng kotse. Ipinatong ng bodyguard ang kamay sa ibabaw ng sasakyan nang pumasok si Fabian. Pagkaakyat ay kinawayan din ni Fabian si Conrad. Pumasok ka na rin.
Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari ng detalyado. Sumakay si Conrad sa sasakyan at hindi nagtagal ay inalala ang buong pangyayari kasabay ng pag-inog ng makina ng sasakyan. Ayon sa iyong mga tagubilin, pagkatapos tanggihan ni Prince ang iyong alok para sa isang pautang, nanatili akong walang kinikilingan at nakamasid sa gilid. Nakipagtulungan si Jasper sa Law Family at Colossal Investments, ngunit mayroon ding misteryosong puwersa sa likod ng lahat ng ito. Ang pamilya ng Law ay may pananagutan sa pagbabantay sa Clear Seas upang ang pangunahing puwersa ay hindi maglakas loob na suportahan si Prince. Marahil nagkaroon din ng away sa loob ng Clear Seas. Kung tutuusin, maraming shareholders ang natutuwa na makitang nagdudulot ng gulo si Prince sa kanyang ama. Nakipag-ugnayan din ang Colossal Investment sa mga pondo ni Jasper upang sirain ang tatlo sa mga nakalistang kumpanya ng Prince sa pinakamaikling panahon. Dapat naging mahirap pa rin ang ganap na pagsira sa lahat ng tatlong nakalistang kumpanya kahit na ang Jasper at Colossal na pamumuhunan ay nagtutulungan, ngunit isang misteryosong kapangyarihan ang biglang lumitaw, pagkatapos nito ay bumagsak ang lahat ng depensa ni Prince. Iniimbestigahan ko pa rin ang pinagmulan ng misteryosong kapangyarihang ito. Kinawayan siya ni Fabian nang marinig niya ito, no need. Ito ang munting prinsipe. Natigilan si Conrad. Kumunot ang gilid ng labi ni Fabian at nagpatuloy siya, iilan lang ang mga kabataan sa mainlands na worth my time. Isa na rito ang munting prinsipe. I already got wind of it before he made his move, so there's no need to dwell on the matter. Pinigilan ni Conrad ang kanyang emosyon at nagtanong, Mr. Atticus, paano kung piliin ng munting prinsipe na tumayo kasama si Jasper? Napamura si Fabian at sumagot, kung mas matalino ang tao, mas naiintindihan nilang sumunod sa agos. Kami na ang may kontrol sa sitwasyon ngayon. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang mga pondo ni Jasper sa mga pamilihan ng sapi ng Estados Unidos ay nagsimulang lumipat. Dumating na ang hinihintay nating pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1239. Napakunot ang noo ni Conrad nang marinig si Fabian. Si Fabian ay palaging nag-iingat kay Conrad. Sa makatuwid, ang alam lang ni Conrad ay may malaking bitag si Fabian na naghihintay kay Jasper, isa na kinasasangkutan ng maraming tao sa tabi ni Jasper. Gayunpaman, walang ideya si Conrad kung ano ang mga detalye ng setup na ito. Sa ngayon, nakakuha siya ng isa pang mahalagang impormasyon. Ang mga mata ni Fabian sa mga pamumuhunan sa dayuhang stock market ni Jasper mula pa noong una. Malaki ang posibilidad na ang setup na ito ay nauugnay sa mga pondong ito. Hindi talaga madaling kalabanan si Jasper. Kung hindi, hindi tayo bumagsak sa bawat pagsubok na ibinigay natin sa kanya. Pero kung gaano siya kahirap pakisamahan, madali din siyang tanggalin. Kailangan mo lang hanapin ang pinakamahina na bahagi ng ganitong uri ng tao, pagkatapos ay maaari mo silang harapin sa isang mabilis na pag-atake. Bahagyang ipinikit ni Fabian ang kanyang mga mata. Siguradong maganda ang mood ng lalaki dahil handa siyang sabihin pa kay Conrad. Sinari ko ang buong istruktura ng business plan ni Jasper. Sa totoo lang, nang makita ko ang detalyadong daan patungo sa kayamanan ni Jasper, pinaghihinalaan kong may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Para bang nakuha niya ang bawat mahalagang detalye at nakuha ang pinakamalaking benepisyo mula sa bawat isa sa kanila. Nakuha niya ang kanyang unang malaking windfall mula sa domestic futures, pagkatapos ay talagang sinimulan ang kanyang negosyo gamit ang pera na ginawa mula sa mga internasyonal na futures ng petrolyo. Sa malaking halaga ng pondong ito, nagpa siya ang lalaki na mamuhunan sa mga negosyo tulad ng Terryzone sa halip na kumita ng mas maraming pera sa financial stock market. Napagtanto ni Jasper ang potensyal ng mga negosyong ito bago ang iba, at matagumpay niyang nakuha ang mga ito. Inaamin kong hindi ko kayang hawakan ng kandila ang tapang niya. Isang maliit na ngiti ang ibinigay ni Conrad at pinutol si Fabian sa sandaling ito, pero kulang pa rin siya kumpara sa iyo, Mr. Atticus. Hindi ko alam na ipal ka rin pala. Sumulyap si Fabian kay Conrad at tumawa ng malakas, pero gusto ko. Pagkatapos tingnan ang mga sangkap na bumubuo sa imperyo ni Jasper, tila umaasa siya sa kanyang sariling prestihiyo upang tipunin si Hudson at ang iba pa sa kanyang tabi. Ang advantage nito ay magiging glowing ang impression nila sa kanya. Hanggat napapanatili niya iyon, walang sino man ang magdududa sa kanyang desisyon, at ang kanyang sasabihin sa loob ng grupo ay hindi masusungit.
Pero malinaw din ang disadvantages. Ang kailangan lang ay isang kalunos-lunos na kabiguan, isa na nagsasabi sa lahat ng tao sa paligid ni Jasper na hindi siya isang Diyos at maaari pa ring talunin, pagkatapos ay ang kanilang tiwala kay Jasper ay magugunaw din. Sa sandaling gumuho ang tiwala na ito, mabuti, tingnan kung gaano kabilis ang paglaki ng mga subsidiary ni Jasper. Hudson, Wayne, at maging ang kumpanya ng real estate. Magsisimulang magduda sa kanya ang lahat ng namamahala sa kanyang mga subsidiary. Ang sandaling iyon ay kapag bumagsak ang tore. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Conrad, at tinanong niya, Mr. Atticus, kaya pinili naming i-target ang foreign funds. Tumawa si Fabian at tinapik ang balikat ni Conrad. Hindi bababa sa 60% ng kasalukuyang pondo ni Jasper ay nasa ibang bansa. Siya ay lubhang nangangailangan ng maraming pera. Pagdating sa kanyang mga subsidiary, kung mas mahalaga sila, lalo silang lumalabas na kumita. Nasasabi ko na nagplano si Jasper ng business roadmap na tatagal ng 1 dekada o kahit 2. Ngunit bago talaga maging kumikita ang planong ito, kakailanganin niya ng astronomical na halaga ng pera. Kaya siya willing to throw all his funds in what he see as a chance, regardless of the consequences or risk. Sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang pera sa stock market ng Estados Unidos, nangangahulugan ito na nakahanap siya ng magandang pagkakataon upang kumita ng pera. Ang kailangan lang nating gawin ay matiyagang maghintay na ilipat niya ang lahat ng kanyang pondo sa ibang lugar. Tapos, crush namin siya habang masaya siyang naghihintay ng tubo. Iyon ay kapag talagang itulak natin siya sa bingit ng desperasyon. Umaalingaw-ngaw pa rin sa pandinig ni Conrad ang mga sinabi ni Fabian, ngunit ramdam ng lalaki ang pag-alog ng kanyang puso sa pagkamangha. Sa sandaling ito, kailangan niyang kilalanin ang pagkakaiba nila ni Conrad. Ang pagkakaibang ito ay higit pa sa katayuan. Ang mapanlinlang na pag-iisip at kakayahang magplano ni Fabian ay mas malaki rin kaysa sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1240. Sa mga huling beses na nakipag-away si Conrad kay Jasper, ang una ay palaging nagplano tungkol sa ideya na talunin si Jasper. Gayunpaman, hindi ginawa ni Fabian. Mula nang magsimulang magplano ang lalaki, hindi niya naisip na wasakin ng buo si Jasper sa unang pagtatangka. Sa halip, sinisikap ng lalaki na sirain ang reputasyon ni Jasper bilang hindi natatalo na Diyos ng digmaan at nagplano sa ideyang sirain ang balangkas ng negosyo ni Jasper. Ito ay ganap na sumire sa kinabukasan ni Jasper. Huwag kang mag-alala. Bahagyang napangiti si Fabian nang makita niya kung paano napaisip si Conrad. Kapag nabaliw si Jasper, lahat ng mayroon siya sa Southeast Province ay sa iyo na. Nasa iyo ang aking salita. Tumawa si Conrad at magalang na sumagot, salamat sa pagtanggap sa akin, Mr. Atticus. Iyon ay dahil may kakayahan ka at may potensyal ka. Kuwit. Nang tapos na ang mga bagay sa Waterhoof City at naalis na ang alikabok, nagpa siya si Jasper na oras na para bumalik sa Southeast Province. Tatawagan na sana niya si Wendy para makipagkita nang una itong tumawag sa kanya. Jasp, nasa Waterhoof City ka pa ba? Napakunot ang noo ni Jasper sa hindi pangkaraniwang tono ng babae at sumagot, ako nga. Anong problema? Bumantong hininga si Wendy at sumagot, naaalala mo pa ba si MS? Tiana. Oo naman. Hindi ba natin inayos na mag-host siya ng ilang charity funding? Naguguluhang tanong ni Jasper. Galit na tugon ni Wendy, mabuti pa ang mga bagay bago ang kawanggawa na ito, ngunit ang pagpopondo na ito ay nagdulot ng mas maraming problema kay MS. Tiana. Kami ay namuhunan upang matulungan si MS. Tiana na magsimula ng isang charity foundation at maayos ang mga bagay sa simula. Ngunit malamang na narinig ng mga anak ni MS. Tiana mula sa isang lugar na si MS. Tiana ay biglang nakakuha ng malaking halaga ng pera, at lahat sila ay narito upang humingi ng pera kay MS. Tiana. MS. Ipinaliwanag ni Tiana na ang pera ay para sa foundation at hindi siya pinapayagang gamitin ang mga ito para sa anumang bagay, ngunit tumanggi ang kanyang mga anak sa pakikinig at patuloy siyang ginugulo. Nauwi si MS. Tiana sa ospital para sa emerhensyang paggamot. Natakot ako na baka hindi sapat ang pagpapagamot sa Southeast Province, kaya ipinadala ko siya sa ospital ng Waterhoof City. Puntahan mo siya kung nasa Waterhoof City ka pa.
Ang isang dahilan ay para tanungin kung kumusta siya sa ngalan naming dalawa, at isa pa ay narinig kong nandoon din ang mga anak ni MS. Shana, nag-aalala ako na baka maabala pa nila si MS. Shana. Malungkot na tanong ni Jasper, saang ospital? Mid-Mount Hospital. Sige, pupunta agad ako. Uuwi ako kapag naayos ko na ito. Mahinang sagot ni Wendy, maraming gagawin sa headquarters lately kaya bumalik ka kaagad. Kailangan mong personal na pangasiwaan ang marami sa mga isyong ito. Sige, pinunasan ni Jasper ang kanyang mga attempts matapos tapusin ang tawag. May kung anong madilim na bumungad sa kanyang mga mata. Nabalitaan niyang snob ang mga anak ni MS. Siya na sa past life niya, pero hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon na makaharap sila noon. Gayunpaman, hindi pinapayagan ni Jasper na ay target nila ang kanyang negosyo. Magmaneho, Hul. Sa Mid-Mount Hospital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1241. Mid-Mount Hospital, ang Cardiovascular Department. Nakita ni Jasper si MS. Siya na sa ground floor ng inpatient area. Ilang buwan pa lang ang lumipas mula nang huli silang magkita ngunit mas mukhang mas mahina si MS. Siya na. Sa kabila ng napilitang lumipat, pinagbantaan na give-in ang kanyang bahay, at masama ang kalusugan noon, si MS. Siya na ay tila masigasig pa rin. Gayunpaman, si MS. Siya na ay mukhang pagod at nalulungkot ngayon nang makita siya muli ni Jasper. Sa ilalim ng malamig na simoy ng malalim na taglagas, si MS. Siya na ay nakaupong mag-isa sa bench sa tabi ng inpatient department. Hawak niya ang isang stack ng mga invoice sa kanyang mga kamay habang ang kanyang ekspresyon ay problemado. MS. Siya na. Malumanay na bati ni Jasper at umupo sa tabi niya. Ha, Jasper, bakit? Bakit ka nandito? Nagulat si MS Chana sa pagdating ni Jasper. Sinabi sa akin ni Wendy ang nangyari. Bakit hindi ka nagkusa na makipag-ugnayan sa akin kapag kailangan mo ng tulong? Saway ni Jasper. Kinawayan siya ni MS. Chana at nakangiting sumagot, hindi na kailangang istorbohin ka. Kaya kong harapin ito sa aking sarili. Busy kang tao. Paano kita may istorbo sa maliit kong isyo na ito? Buntong hininga. Medyo malakas ang hangin dito, MS. Chana. At ang iyong katawan ay masyadong mahina para mapasailalim sa mga elemento. Pag-usapan natin ito sa kwarto mo, okay? Mungkahi ni Jasper, imbes na direktang magtanong tungkol sa kanyang mga anak. Medyo nahihiya si MS. Chana. Hindi na kailangan. Busy kang tao, Jasper. Huwag mong hayaang pigilan kita sa trabaho. Okay lang ako dito. Bahagyang kumunat ang noo ni Jasper at nagtanong, may tinatago ka ba sa akin, MS? Chana. Awkward na sagot ni MS. Chana. Pumila pa ako at naghihintay na mabigyan ako ng kwarto. Tinaas ni Jasper ang kanyang noo. Ang Mid-Mount Hospital ay isang kilalang ospital sa tabi ng Hawthorne University. Mahirap ang proseso ng pagpapa-ospital sa malalaking ospital na tulad nito at kadalasang kailangan ng mga normal na pasyente na pumila bago sila ma-assign ng isang silid. Ito ay karaniwang kaalaman at alam na alam ito ni Jasper. Gayunpaman, inilipat si MS. Siya na mula Southeast Province sa Mid-Mount Hospital ng Waterhoof City. Si Wendy ang namamahala sa mga pamamaraan, kaya dapat ay walang mali sa mga dokumento. So bakit ngayon pumila si MS? Chana, mag-iimbestiga pa sana si Jasper nang lumabas ang isang lalaki at isang babae mula sa inpatient na gusali. Ang lalaki ay nasa edad 40 at nakasuot ng lab coat. Isa siyang doktor sa Mid-Mount Hospital. Samantala, ang babae ay nakasuot ng mapang-akit at hawak ang susi ng kotse sa isang BMW sa kanyang mga kamay. Nakangiti ang mag-asawa habang nag-uusap sila, mukhang sobrang intimate. Oh, buhay ka pa, matandang babae. Nakita ng babae si MS. Siya na nakaupo sa bench at nakangising sabi. Pinag-cross niya ang kanyang mga braso at naglakad, pagkatapos ay tinitigan si MS. Siya na nang masama, ang mga matatandang tulad mo ay malapit ng mamatay. Ano ang silbi ng pagpunta sa ospital? Humanap ka na lang ng ibang mamamatay kung may sakit ka. Bakit pumunta dito at sayangin ang mga mapagkukunan ng lipunan? Nanginginig sa galit ang mga labi ni MS. Siya na at sumagot, paano ka naging malupit, binibini? Ninakaw mo na ang kwarto ko sa ospital,
Tapos minumura mo pa akong mamatay. Ang babae ay nanunuya at sinabi, ang lahat ng mahalaga sa lipunang ito ay mga koneksyon, matandang babae. Huwag isipin na dahil lang sa nakahanap ang mga matatandang tulad mo ng channel para manatili sa ospital, ibig sabihin ay bigla kang napakalakas. May kapangyarihan akong paalisan ka. Agad kung gusto ko. Kanina lang kayo nag-aaway, di ba? Sige na, patuloy na makipagtalo. Pero pagkatapos ng lahat ng pagtatalo, pumipila ka pa sa ibaba, di ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1242. Tumanggi akong maniwala na walang utos. Naiinis na sabi ni MS. Tiana. Maya-maya lang ay inabot ni Jasper ang kamay sa balikat ni MS. Tiana. Tinuro niya ang isa pang babae at nagtanong, ninakaw ba ng babaeng ito ang silid ng ospital na inayos ni Wendy para sa iyo? Hindi na nagtago si MS. Tiana kay Jasper at sinabi sa kanya, may kwarto na ako noong unang araw na lumipat ako, pero bigla akong sinabihan ng doktor na ito na umalis. Akala ko may mali, at lumabas na gusto nilang bigyan ng lugar ang babaeng ito. Itinuro ni MS. Tiana ang middle-aged na doktor sa tabi ng babae nang sabihin niyang doctor. Sinabi ko sa kanila na nauna ako, na ang aking sakit ay malubha, na kailangan kong magsagawa ng operasyon sa lalong madaling panahon, ngunit tumanggi silang makinig at agad na hiniling sa mga tao na itapon ang aking mga gamit. Mag-isa lang ako laban sa kanila, kaya wala akong choice kundi maghintay dito. Pinigilan ni Jasper ang galit na naramdaman niya at tumingin sa walang ekspresyon na doktor para sabihin, bigyan mo ako ng dahilan. Dahan-daang itinaas ng middle-aged na doktor ang kanyang salamin at sumagot, dahilan. Para saan? Bakit mo pinaalis ang isang pasyente sa kwarto nila? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob at karapatang gawin iyon? Pilit na sigaw ni Jasper. Dahil mataas ang katayuan, nakikitungo si Jasper sa mga pinakasopistikadong tao sa lipunan araw-araw. Hindi na siya ang immature at maliit na negosyante mula noon. Kaya naman natigilan ang doktor sa sigaw ni Jasper. Gayunpaman, agad siyang nag-react. Parang nahihiya sa pagsigaw sa kanya ni Jasper, tense na sagot ng doktor, ako ang deputy director ng inpatient department. Ako ang magpapasya kung sino ang mananatili sa ospital at kung sino ang hindi. Sino ka para humingi ng dahilan sa akin? Bakit kailangan kong magbigay ng anumang dahilan? May alam ka pa ba tungkol sa ospital? Ano ang masasabi mo kung sasabihin kong mas malala pa ang sakit niya? Itinuro ng middle-aged doctor ang babaeng nasa gilid niya habang nanunuya at nanunuya. Bumantong hininga ang babae at sinabing, taga-nayon ka, hindi ba? Paano unsophisticated? Sa tingin mo, dahil lang sa nakakapagsigawan ka, nagagawa kang makapangyarihan. Ang lipunan ay medyo prangka. Ang mga taong may awtoridad ay may mga espesyal na kapangyarihan, ayaw nito. Pagkatapos ay maging isang taong may awtoridad. Nakakatawang dayuhan. Kaya, para sa inyo, ang awtoridad ang nagpapahintulot sa inyo na baliwalain ang kalusugan ng isang pasyente. Aisley na tanong ni Jasper. Ngumuso ang nasa katanghaliang gulang na doktor at sinabing, baliw ka ba, binata? Huwag mong isipin na dahil lang sa nakabasa ka ng ilang libro at may alam kang kaunting kaalaman, bigla kang may karapatang makipagtalo sa akin. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ospital ito. Hindi isang lugar kung saan malulutas ng mga taong katulad mo ang mga problema sa pamamagitan ng pagsigaw. Tingnan mo ang daming pasyente sa labas. Lahat sila ay pumipila para maospital, at lahat ng ito. Ako. Pagkatapos ay itinuro ng nasa katanghaliang gulang na doktor ang sarili niyang ilong at mayabang na sinabi, magpasya ka. Pinapayagan pa sana itong matandang babaeng ito na pumila para sa isang kwarto bago ito, pero hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon din. Maaari siyang mamatay dito para sa lahat ng pagmamalasakit ko, at hindi ko pa rin siya bibigyan ng silid sa ospital. Itinuro ng doktor si Jasper at pinagalitan, you unsophisticated outsider. Ito ay isang aral para sa iyo. Huwag magsimulang sumigaw saan ka man magpunta, sasabihin lang nito sa mga tao kung gaano kakababa ang klase. Naiintindihan mo, tagalabas. Tama na yan. Ikaw ay walang iba kundi isang aso. Wala kang alam at naglakas loob kang sigawan si Mr. Whitley. Pagsang-ayon ng babae. Jasper. Hinayla ni MS.
Tiyan ang damit ni Jasper at napabuntong hininga. Ayos lang, punta na lang tayo sa ibang ospital. Hindi rin ako maglalakas loob na magpagamot sa akin sa isang hindi etikal na doktor. Gayunpaman, pinigilan ni Jasper si MS. Tiyan at sinabing, hindi, MS. Tiyan, dito kami titira ngayong gabi. Deputy Director lang siya ng Inpatient Department. Wala siyang karapatang tretuhin ka. Huwag kang mag-alala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1243. Parehong nag-react si Mr. Whitley at ang babae na parang sinabihan sila ni Jasper ng isang nakakatawang biro. Alam kong sinabi ko na wala kang alam, tagalabas, ngunit hindi ko inaasahan na magiging tanga ka. Hindi mo ba ako narinig ng tama? Si G. Whitley ay ang Deputy Director ng Inpatient Department. Siya ang magdedesisyon kung sino ang mousekeeper o hindi. Kung sasabihin niyang ang matandang babae na ito ay hindi maaaring manatili sa ospital, kung gayon walang makakatulong sa kanya. Sino ka sa tingin mo? Tinuro ng babae si Jasper at tumawa ng malakas. Napangisi din si Mr. Whitley at naaawa na tumingin kay Jasper. Pagkatapos, lumingon siya sa babae. Kalimutan mo na, tulala lang siya, hayaan na natin siya. Magpapakatanggal lang siya kapag sumigaw siya hanggang gabi. Tara na. Ang pangkat ng pamumuno ng Hawthorne University ay darating upang siyasatin ang ospital kasama ang mga ulo ng ospital. Kailangan kong makarating doon bago sila makarating. Tumango ang babae at buong pagmamalaki na bumaling kay Jasper, may plano ka diba? Pagkatapos ay subukan at dalhin ang matandang babae na ito ng isang silid sa ospital. Ngayon curious ako kung paano mo gagawin iyon. Hahaha. Habang nag-uusap sila, may isang grupo ng mga tao ang naghatid sa malayo. May ilang lalaking nakasot at ilan pang nakalabcoat, lahat ay mukhang maharlika habang naglalakad. Kabilang sa grupo ng mga tao ang mga pinuno ng Hawthorne University at ang presidente ng Mid-Mount Hospital, lahat ay naglalakad habang masayang nag-uusap. Nakita ni Jasper ang isa sa kanila at iniligpit ang phone niya na kanina pa niya hinugot. Kasabay nito, nakita rin ng isa sa mga middle-aged si Jasper. Nagulat si Dorian nang makita niya si Jasper. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Jasper sa Mid-Mount Hospital. Nakilala ng propesyonal na koponan ng Hawthorne University ang mga propesyonal ng JW Electronics sa nakalipas na 2 araw habang ang kanilang partnership sa Stepper ay opisyal ding nasuri at naaprubahan ng Education Bureau ng Swallow Capital. Si Dorian ay may sariling mga mapagkukunan ng inside intelligence na nagsabi sa kanya na ang mga nakatataas ay tila pinahahalagahan ng husto ang malaking proyektong ito. Pinuri pa ng isa sa mga matataas na opisyal sa Bureau ng Edukasyon ang partnership na ito sa pagitan ng isang akademya at isang enterprise na may 3 magkakasunod na goods. Naintindihan din ni Dorian, mula sa pagbabago ng ugali ng din kamakailan, na si Jasper ang tunay na VIP ng Hawthorne University. Mr. Lane, bakit ka nandito? Dahil sa iba't ibang dahilan, agad na tinungo ni Dorian ang presidente at mga vice president ng Mid-Mount Hospital upang tumakbo patungo kay Jasper. Ang bihirang magalang at masigasig na saloobin ni Dorian, pati na rin ang tono, ay agad na nagpaunawa sa sitwasyon ng grupo ng mga pinuno ng ospital. Ang bawat isa sa kanila ngayon ay magalang na tumingin kay Jasper. Ang Mid-Mount Hospital ay isang ospital sa ilalim ng Hawthorne University. Nangangahulugan ito na ang mga pinuno ng Hawthorne University ay may direktang autoridad na idirekta ang Mid-Mount Hospital. Bilang sekretarya ng Dean, at isang mataas na ranggo na empleyado mula sa Hawthorne University na malapit sa pangunahing autoridad ng universidad, si Dorian ay labis na pinahahalagahan ng mga pinuno ng ospital. Sa makatuwid, sila naging lubhang maingat kapag nakikipag-ugnayan sa isang taong lubos na iginagalang ni Dorian. Nang makita ang masiglang ngiti ni Dorian, hindi na kinausap ni Jasper ang lalaki gaya ng dati. Sa halip, malamig niyang tugon. Kailangang pumila ang isang matanda sa akin para sa isang silid sa ospital. Siya ay nag-iisa at napakasakit, ngunit siya ay itinapon sa labas ng kanyang silid sa ospital. Bilang isang kabataan, tama lang na maghintay ako dito kasama siya. Natigilan si Dorian sa narinig. Natulala rin ang grupo ng mga pinuno ng ospital na sumugod kay Dorian. Ang isang matanda sa akin ay kailangang pumila para sa isang silid sa ospital. Ito lamang ay maayos.
Dahil ito ay nagpapahiwatig kung gaano karangal si Mr. Lane at kung paano siya hindi humingi ng espesyal na pagtrato dahil sa kanyang mataas na katayuan. Ngunit ang sumunod na sinabi niya, pinalayas pa nga siya sa kwarto ng ospital niya. Ang pahayag na ito ay nagpagising sa grupo ng 17 hanggang 18 pinuno. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1244. Wala pang insidente na pinalayas ang isang pasyente sa kwarto ng kanilang ospital. Ito ay magiging isang malaking iskandalo kung ang salita ay lumabas. Mr. Lane, anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Dorian. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Jasper. Itinuro ni Jasper si Mr. Whitley, na natigilan sa eksenang nasa harapan niya, at sinabing, paano kung tanungin mo si Mr. Whitley? Ilang beses niyang idiniin sa akin na siya ang nagdesisyon kung sino ang nanatili at kung sino ang umalis sa ospital. Sinabi rin niya na gusto niyang makita kung ano ang maaari kong gawin tungkol dito. Nagdilim ang ekspresyon ni Dorian matapos niyang marinig si Jasper. Sa teknikal na pagsasalita, ito ay isang insidente ng mahinang pamamahala sa ospital. Dahil dito, ang insidenteng ito ay sumasalamin sa medikal na etika ng buong ospital. Kapag nagkamali ang isang doktor, kailangang managot ang ospital. Ngunit kung nagkamali ang ospital, kung gayon ang Hoofmorn University, ang parent organization, ang dapat na managot. Tinitigan ni Dorian ng masama si Mr. Whitley. Gayunpaman, dahil sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakakilanlan ng dalawa, hindi maaaring makilala ni Dorian ang isang representante lamang na direktor ng departamento ng inpatient. Kaya naman, lumingon siya at sumigaw, pakipaliwanag kung ano ang nangyayari, Mr. Knowles. Lumabas si Mr. Knowles mula sa likuran ni Dorian. Bakas ang pawis sa noo ng matandang ito. Magpaliwanag ka, Hadwan. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang tanungin ni Mr. Knowles si Mr. Whitley. Napaluha si Mr. Whitley. Mabilis na umikot ang mga mesa, at hindi pa niya naiintindihan ang mga nangyayari. Hindi ko sinasadya iyon. Naintindihan ng lahat ng marinig nila si Hadwan. Ang mga taong naruroon ay mula sa Hoofmorn University o sa managerial rank ng ospital. Itinuring silang kahangahangang mga numero sa mga ordinaryong tao. Ang mga yumako sa ganoong posisyon at tungkulin ay hindi mga tanga. Sa reaksyon ni Hadwan, agad nilang naintindihan na sinabi ni Mr. Lane ang totoo. Tiyak na may katulad na sinabi si Hadwan. Ikaw, ang lakas mo, ha? Ikaw pa nga ang magdedesisyon kung sino ang mananatili at aalis sa ospital na ito, Ham. Nagalit si Mr. Knowles dahil wala na siyang ibang gustong sampelan si Hadwan. Hindi kakayanin ng aming ospital na magkaroon ng isang taong kasing lakas mo dito. Nasuspine ka ng may agarang epekto, at imumungkahi kung suriin ang iyong dismissal sa tanggapan ng admin ng ospital. Kinumpirma ng pahayag ni G. Knowles ang kinabukasan ni Hadwan. Si Hadwan ay gumawa ng maraming pagsisikap at gumawa ng maraming sakripisyo upang kunin ang lubos na ninanais na posisyon bilang ang Inpatient Department Deputy Director ng isang malaking ospital tulad ng Midmount. Nagdadalawang isip siyang ibigay ito ngayong nasanay na siya sa mga benepisyong dulot nito. Agad siyang napahikbi, hindi, Mr. Knowles, Mr. Clem. Pakinggan mo ako, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kasalanan ng babaeng ito ang lahat. Siya ang nagsinungaling sa akin at nagsabing nag-iisa ang matandang madam na ito at nakakatakbo at nakakalakad pa. Medyo gumaling na daw ang matandang madam na ito, kaya naman inayos ko na ibigay niya ang kwarto. Paano ito? Aayusin ko agad ang isang kwarto para sa matandang madam na ito. Ang pinakamahusay na ward na may pinakamahusay na paggamot ay hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali muli. Ilang saglit na nakaluhod at nagmamakaawa si Hadwan sa puntong ito. Napatingin si Dorian kay Jasper. Bakit ka nakatingin sa akin? Walang pakialam na sinabi ni Jasper, ito ay nasa ilalim ng iyong panloob na gawain, Mr. Clem, kaya bilang isang tagalabas, hindi ko lugar ang makialam. Pero medyo na-disappoint ako sa management niyo regarding this incident. Ang ospital ay isang lugar upang gamutin at iligtas ang mga pasyente, hindi isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring mamuno ng may ganap na awtoridad. Talagang napagpasyahan ni Jasper ang resulta sa kanyang mga salita.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1245. Nang hindi na kailangan pang makita ang tingin ni Mr. Clem, agad na sumagot si Mr. Knowles. Tama ka, Mr. Lane. Sisiguraduhin naming pag-isipan ito. Dahil lahat ng importanteng pinuno ng ospital ay nandito, saka ko nalilinisin ngayon. Ang ospital ay sasailalim sa pagwawasto sa mga susunod na buwan at hindi namin hahayaang manatili ang mga black sheep na tulad ni Hadwan sa hanay ng aming ospital. Matalino ang iba pang mga bise-presidente at direktor ng mahahalagang departamento at lahat sila ay tinapik ang dibdib at nangakong tutuperin ang bilin ng Pangulo. Sinabi rin nila na malaki ang epekto nito sa ospital. Sa ilalim ng palakpakan at papuri, nakita ni Dorian na makinis ang ekspresyon ni Jasper. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, ito ay isang maliit na isyo, ito ay lamang na ito ay napakasama. Pasalamat na lang at maayos naman ang elder na ito na kahit papaano ay may kaugnayan kay Jasper. Mawawala si Dorian kung may nangyari sa kanya. Madadami siya kung gusto ni Jasper na pasabugan ang insidenteng ito at nagpa siya ang paaralan na mag-imbestiga pa. Namilog ang mga mata ni Dorian sa isiping iyon. Dahil nagsimula na siya, kung gayon maaari na rin niyang gawin ang lahat ng maigi para masiyahan si Jasper. Ang taong ito rin. Tinuro ni Dorian ang babaeng katabi ni Hadwan. Nanatili siyang tahimik sa buong oras at hinihiling pa niya na maging transparent siya habang ang eksena ay bumungad sa kanyang mga mata. Alamin kung paano siya nakapasok. Kung nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ni Hadwan ng pribado, pagkatapos ay kasuhan sila ng katiwalian. Napasigaw ang babae nang marinig si Dorian. Kung tutuusin, mas matalino siya kaysa kay Hadwan. Kaya't sa halip na humingi ng awa kay Mr. Knowles at Dorian, alam niyang si Jasper, ang lalaking minamaliit niya at tinawag niyang tagalabas, ay talagang mabigat na tao na kailangan niyang pakiusapan. Binaliwala niya ang kanyang imahe at dignidad dahil agad siyang napaluhod sa harap ni Jasper. Pakiusap, Mr. Lane. Patawarin mo ako. Pakiusap. Bulag ako, hindi ko alam kung sino ka. Hindi ko alam kung gaano ka kalakas. Agad kong ibabalik ang silid ng ospital at aalis. Tatakbo ako sa malayo, kaya huwag mo sana akong aidmanda. Napatingin si Jasper sa humihikbi na babae bago niya sinulyapan ang susi ng kotse ng BMW sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, mahinahong sinabi niya, mayroon kang awtoridad at mga koneksyon, at iyon ang dahilan kung bakit sa tingin mo ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa lipunan, tama ba? Umiling-iling ang babae at sumagot, hindi totoo. Kalokohan lang yan, Bullsley *T. Hindi, tama ka. Mahinahong sagot ni Jasper. Ganito ang takbo ng lipunan ngayon. Ang pagkakaiba lang ay mas makapangyarihan ako at may mas mahusay na mga koneksyon kaysa sa iyo. Kaya naman kapag nag-uunahan ka at hindi sinasadyang nabunggo ako, ikaw ang nahuhulog. Napatingin tuloy si Jasper kay Hadwan, na walang kulay ang ekspresyon. Tinanong mo kung paano ako kukuha ng kwarto sa ospital. Nakikita mo ba kung paano ngayon? Nanginginig si Hadwan at hindi naglakas loob na magsalita. Wala sa mod na pakialaman ang dalawang ito, tinulungan ni Jasper si MS. Tiana na tumayo at sinabing, halika na, MS. Tiana, punta tayo sa kwarto mo sa ospital. Agad na sumigaw si Dorian, bilis. Ayusin ang pinakamagandang silid sa ospital para kay MS. Tiana. Tumingin si Jasper kay Dorian na may banayad ng ngiti. Mr. Clem, maituturing bang backdoor method ito? Si Dorian ay isang matalinong tao at nakilala niya na sinabi ito ni Jasper upang isara ang mga bibig ng mga taong magkokomento sa bagay na ito kapag nasaksihan ito. Kaya naman, tumugon siya ng kooperatiba, no way. Di ba sabi mo may hospital room na si MS? Tiana, pinapalitan lang namin siya ng kwarto niya ngayon. Ito ay hindi isang backdoor na pamamaraan. Hindi naman. Tiyak na madaling makipag-usap sa matatalinong tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1246. Tumango si Jasper at pumasok sa inpatient department kasama si MS. Tiana. Magdudulot ba ito ng mas maraming problema para sa iyo, Jasper? Nag-aalalang tanong ni MS. Tiana. Tumingin si Jasper sa President at Vice President na tumakbo para maghanda ng kwarto para kay MS. Tiana at ngumiti,
Something this small is not any trouble at all, MS. Chana. Ang mga pabor at koneksyon ay kailangan sa maraming aspeto ng ating lipunan ngayon, at hindi ito isang bagay na maaari nating baguhin. Gayunpaman, sigurado ako na ang sitwasyon ay bubuti sa hinaharap. Ang magagawa lang natin hanggang doon ay gawin ang lahat ng ating makakaya upang protektahan ang ating sarili. Nag-isip si MS. Chana sa sinabi ni Jasper. Pagkaalis ng grupo sa tabi ni Jasper, tuluyan nang bumigay si Hadwan at ang mga paa ng babae. Mr. Whitley, anong gagawin natin ngayon? Humihikbi ang babae kay Hadwan. Ano pa bang magagawa natin? Galit na galit si Hadwan at mukha siyang demonyo. Hindi ito mangyayari sa amin kung hindi ka masyadong high profile at hindi mo kinukutsa ang babaeng iyon pagkatapos niyang kunin ang kanyang ward. Parehas tayong naliligaw ngayon. Sira. Nanginig ang babae at humagulgol na sinabi, ang aking tiyuhin ay isang matandang opisyal sa Bureau ng Edukasyon ng Waterhoof City at mayroon siyang ilang koneksyon sa mga pinuno ng Hoofmorn University. Siguro kailangan ko siyang kausapin. Tungkol saan? Ang Waterhoof City Education Bureau ay namumuno lamang sa mga mataas na paaralan at elementarya sa karamihan. Ang Hoofmorn University ay nireranggo sa parehong antas ng pamahalaang lungsod ng Waterhoof City. At saka, hindi man lang maituturing na subject chief ang tiyuhin mo kung sa Hoofmorn University siya malagay. Alam mo ba kung sino si Mr. Clem? Siya ang sekretarya ng Dean ng Hoofmorn University. Sa ranggo at kapangyarihan, wala man lang karapatan ang tiyuhin mo na itali ang sapatos ni Mr. Clem. Pabayaan na si Mr. Lane, na maaaring sambahin din ni Mr. Clem sa puntong ito. Kasalanan mo ang lahat ng ito kung bakit mababa ang tingin mo sa mga tao. Kasalanan mo. Nawala ang kulay sa mukha ng babae matapos ang narinig. Kung si G. Clem ay personal na tinutulungan si Jasper, kung gayon maging ang Pangulo at ang kanyang mga katulong ay walang karapatang tulungan si Jasper na itayo ang silid ng ospital. Gayunpaman, salamat sa mga pinunong ito ng ospital, si MS. Chana ay inayos na manatili sa isang espesyal na pangangalaga VIP na silid ng ospital kung saan ang pinakamahusay na mga profesional sa ospital ay malapit ng magtipon upang masuri siya. Ang isang plano sa paggamot ay ginawa sa loob ng isang araw. Huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Tiningnan na siya ng mga profesional. Hindi ito masyadong problemado at madaling gamutin. Walang panganib na nagbabanta sa buhay at makakagalaw siya tulad ng isang normal na tao pagkatapos magpahinga ng kaunti pagkatapos ng operasyon. Sinabi ni Mr. Clem kay Jasper sa VIP reception area ng silid ng ospital. Ang pagkakaroon ng pera o kapangyarihan sa mga panahong iyon ay nagdulot ng maraming benepisyo at pribilehiyo. Isang halimbawa ang VIP hospital room. Ang mga normal na silid ng ospital ay naglalaman ng hindi bababa sa 3 iba pang mga pasyente, kung saan ang saklaw ng aktibidad ng pasyente ay limitado sa kanilang maliit na kama sa ospital. Gayunpaman, ang VIP room ay hindi lamang may pribado na mapagpahingahan ng pasyente, ngunit mayroon ding isang kwarto para sa mga care worker, isang reception area para sa mga bisita, at isang independenteng banyo. Mayroon ding 24 na oras. On-call na mga nurse. Sige, tumango si Jasper, sa wakas ay ngumiti kay Dorian. Salamat sa problema, Mr. Clem. Napabuntong hininga si Dorian at sumagot, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Ang nangyari ngayon ay bunga ng ating kapabayaan. Kinawayan siya ni Jasper, ayaw nang pag-usapan pa ang bagay na ito, at sinabing, opisyal na nagsimula ang partnership sa Hoofmorn University, at darating kaagad ang unang batch ng pondo. Gayunpaman, ako ay isang negosyante sa pagtatapos ng araw, at kumita pa rin ang aking layunin. Sa makatuwid, umaasa ako na ang mga resulta ng pananaliksik ay maaaring magawa sa lalong madaling panahon. Tumango si Dorian at mariing sumagot, huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Hindi lamang gagawin ng aming universidad ang aming makakaya, ngunit talagang sinusuportahan din kami ng mga opisyal sa Swallow Capital. Maaari kaming humiling ng Swallow Capital para sa teknikal na suporta ng gobyerno pagdating ng panahon. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, sigurado akong makakapagdulot tayo ng magagandang resulta sa lalong madaling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 1247. 30 minuto pang nag-uusap sina Jasper at Dorian bago umalis ang huli. Si Dorian ay may kailangang asikasuhin, kaya't siya'y bumangon at nagdahilan pagkatapos nilang magkaunawaan. Hindi na siya pinigilan ni Jasper at siya mismo ang naghatid sa kanya palabas ng hospital room. Bumalik si Jasper sa kwarto ng pasyente at naglabas ng mansanas sa basket ng prutas na ipinadala ng vice-presidente ng ospital. Binalatan ang balat ng mansanas, biro ni Jasper. Gaano kahalaga sa amin, MS? Tiana. Ang ibang mga pasyente ay pumapasok sa ospital at nag-iisip ng mga paraan upang mapagtagumpayan ang mga doktor, habang ang vice-presidente mismo ang nagdudulot ng bunga para sa atin. Napasandal si MS. Tiana sa headboard at malumanay na sinabi kay Jasper, "Salamat sa iyo." Nakita ni Jasper kung gaano malusog si MS. Tiana. At nagkusa siyang magtanong, "MS. Tiana, paano ang mga anak mo?" Nag-iba ang ekspresyon ni MS. Tiana at sumagot siya pagkatapos bumantong hininga, "Walang saysay na pag-usapan ang hindi karapat-dapat na anak na iyon. Sabihin mo pa rin." Inabot ni Jasper kay MS. Tiana ang isang balat na mansanas. "Nabalitaan ko na nagalit kanya kaya kailangan mong ipadala sa emergency room ng ospital." Malungkot na sagot ni MS. Tiana, masyado raw siyang mahirap at hindi niya kayang bayaran ang mga bayarin sa paaralan ng kanyang anak. Ibinigay ko sa kanya ang aking lumang bahay at sinabi niya na ito ay hindi sapat. Alam naman niya na ako ang namamahala ng pera mula sa foundation kaya gusto niyang ilipat ko ang pera sa kanya ng patago. Walang paraan na gagawa ako ng ganoon. Ni-reject ko siya agad, pero hindi niya ako pababayaan. Say, anong kamalasan ang magkaroon ng ganyang anak? Magsalita tungkol sa Diablo. Itinulak ang pinto ng silid ng ospital at lumitaw ang isang lalaki sa mga pintuan ng silid ng pasyente. "Nanay." Nakasuot ng suot at mukhang seryosong sahod, sinigawan niya si MS. Tiana mula sa entrance hanggang sa kwarto. Saglit na natigilan si MS. Tiana bago siya sumagot ng madilim, "Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong anak na katulad mo." Si Jasper ang nasa tabi niya sa mga panahong pinakamahirap. Hindi lamang nalutas ni Jasper ang marami sa kanyang mga problema, ngunit sa kabila ng kanyang katayuan at tungkulin bilang may-ari ng isang malaking negosyo, dumating pa si Jasper para alagaan siya mismo. Not to mention na passionate si Jasper pagdating sa charity. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1248. Pero hindi ako nagkakamali. Nagkibit-balikat si Jeff saka umupo sa sofa at nagpatuloy, "Ganito ang ginawa niya sa lahat ng mga taon na iyon, isa siyang kawawang estudyante na kumakain at umiinom sa bahay namin. Tsaka kung wala akong sense of propriety, kasalanan mo naman di ba? If I'm being real, Mom, you had this coming, no? Ikaw ang may hawak ng napakaraming pera, kaya ano ang masama sa pagbunot ng ilang daang libo para sa akin? Hindi mo na kailangang pumunta sa ospital kung nakinig ka lang at bibigyan mo ako ng pera sa simula." Masakit na sagot ni MS. "Tiana, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo? Ang pera na ito ay mula sa pundasyon na gagamitin sa pagsuporta sa mga mahihirap na bata na hindi kayang mag-aral. Ang tanging ari-arian ko ay ang aking bahay at pinilit mo na akong ibigay sa iyo. Wala na akong pera." Sok-sok. Hindi makapaniwala at nanunuya ang ekspresyon ni Jeff. Inikat niya ang kanyang ulo at tumingin sa silid ng ospital para sabihin, "Huwag mo akong bigyan ng kalokohan na iyon, Nay. Nagtanong na ako bago ako pumunta rito, itong VIP room lang ay nagkakahalaga ng ilang daang bucks sa isang araw. Sok-sok, 1,100 summer dollars lang ang kinikita ko sa isang buwan, at sinasabi mo sa akin na wala kang pera. Paano mo nagagawang manatili sa napakagandang silid ng ospital kung wala kang pera? So you're telling me that your mom is supposed to live in those normal hospital rooms with other people?" Bagamat ang mas magandang alternatibong tinatamasa niya ay dahil kumuha siya ng pera sa foundation. Aisali na tanong ni Jasper. Tumawa ng malakas si Jeff at sumagot, "Hindi yan ang sinabi ko. Wala rin akong oras para mag-aksaya ng pangangatwiran sa inyo. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo, Jasper. Ang kawawang estudyanteng tulad mo ay tiyak na wala pang nararating, di ba? Dapat ay napapansin mo ang pera na pinangangasiwaan ng aking ina at narito ka rin para kumuha ng isang piraso nito, di ba?
Gusto mo, sinasabi ko sa'yo. Nanay ko siya. Ako lang ang may karapatang humingi ng pera sa kanya. Estudyante ka lang niya, so how do you have the gall to ask her for money? Tinuro naman ni Jeff si Jasper at lumingon kay MS. Tiana, matagal ko nang sinabi sa iyo, di ba, Nay? Sinabi ko sa iyo na hanggat mayroon kang kaunting pera, ang mga F** suckers na ito ay lahat ay makakakita sa iyo. Huwag maging malambot ang puso at mahulog sa kanilang mga kasinungalingan. Lalo na hindi ang mga kasinungalingan ng mga broke F** suckers na tulad niya. May puso ka ba talaga na panoorin akong pinipilit na manirahan sa lansangan? Hihiwalayan ako ni Ava kapag hindi ako nagbabalik ng pera. Gusto mo bang makita ang iyong anak na mamuhay na walang asawa at mag-isa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay? Bumantong hininga si MS. Tiana at napahiga sa hospital bed habang sinasabi, masyado mo akong binaygo, Jeff. Umalis ka na, umalis ka na. Sabi ko sa'yo wala akong kahit isang sentimo na matitira para sa'yo. Problema mo ang asawa mo. Kung gusto kanyang hiwalayan, iyon ang iyong sariling isyo na haharapin. Matanda na ako at malapit ng operahan. Nagtanong ka na ba tungkol sa kalusugan ko? Ang ginawa mo lang ay humingi ng pera mula noong una kang dumaan sa mga pintuan na iyon. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong ina? Lumabas ka, wala akong anak na katulad mo. Medyo nahiya si Jeff nang marinig niya ang mabangis na sigaw ni MS. Tianaz. Agad niyang tinitigan si Jasper. Hoy, Jasper, may sinabi ka ba sa nanay ko? Malungkot na binalaan ni Jeff si Jasper, sinasabi ko sa iyo, isa ka lang pobreng F** sucker at outsider. Huwag mong isipin na dahil lang sa pinagluto ka ng nanay ko ng mga pagkain sa loob ng 2 buong taon ay nahugot ka ng koneksyon sa nanay ko. Manghimasok ka na naman dito at papatayin kita. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jasper kay Jeff bago niya sinabi kay MS. Tiana, nabakas sa mukha niya ang pagkabigo, tama ka MS. Tiana, isa siyang bastos. Baka wala ka pang anak kaysa magkaroon ng ganito. Nagalit si Jeff sa sinabi ni Jasper. Moherf sucker, anong sabi mo? Huwag mong kalimutan kung sino ka. Kung wala ang aking ina, ang isang kawawang B***starred na tulad mo ay matagal nang namatay sa lansangan dahil sa gutom. Malaya kang kumakain sa bahay ko na parang asong gala at ganito ang pakikitungo mo sa akin ngayon. Tingnan mo itong grupo ng mga batang walang utang na loob na tinuruan mo, Nay. Ilang taon na siyang kumakain ng pagkain namin at ganito na ang kinikilos niya ngayon. Anong uri ng pagbabayad ito? Tapos, parang may naalala si Jeff at sinigawan si Jasper, ang nanay ko ang teacher mo at pinakain ka pa niya sa lahat ng mga taon na iyon. Ngayong may sakit ang nanay ko, pupunta ka dito nang walang dala. Hindi mo ba naiintindihan na kailangan mong sumama na may dalang pera? Gusto ko ng 500, hindi, kahit 1,000 bucks. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1249. Binigyang diin ng pangungusap na ito kung gaano kawalan giya si Jeff. Ang mga normal na tao ay hindi nagkusa na humiling sa isang tao na magbayad ng pabor sa cash. Pabayaan na lang sa isang mapagmataas at bagay na totoo. Si MS. Tiana ang unang tumutol. Hindi niya matanggap ang kawalang hiyaan ng anak. Unfilial. Napakawalang galang na anak na mayroon ako. Tinuro ni MS. Tiana si Jeff, namumutla ang kutis nito sa galit. Paano ako nagkaanak ng ganyang starred na tulad mo? Nagdala ka ng kahihiyan sa aming buong pamilya. Kung hindi dahil kay Jasper, baka binawian na ng buhay si MS. Tiana noong kailangan niyang harapin ang demolition team noon. Hindi banggitin na si Jasper ang dahilan kung bakit siya ngayon ay nakahiga sa pinakamagandang silid ng ospital sa Mid-Mount Hospital kasama ang pinakapiling pangkat ng mga profesional na gumagamot sa kanya. Matagal nang nagpapasalamat si MS. Tiana kay Jasper para sa lahat ng ito. Gayunpaman, dahil sa pag-uugali ni Jeff ngayon, gusto ni MS. Tiana na ihuntog ang kanyang ulo sa pader at magpakamatay. Humarap si Jeff at hindi pinansin si MS. Tiana, na malapit nang mamatay sa galit, at sa halip ay tinitigan si Jasper ng masama. Wala ka namang pera, di ba? Stop acting like you're some sly *T in front of my mom. Sino ka ba? Hindi ka man lang makapag-take ng 1,000 bucks out at sinisigawan mo ako. Sinasabi ko sa iyo,
Mas mabuting mawala ka kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kung hindi, kalimutan mo na itong 1,000 bucks, babayaran din kita sa kinain mo sa bahay ko. Ang dalawang pangungusap na ito ay nagpasabog kay MS. Chana. Itinaas niya ang kamay para ihagis kay Jeff ang inilapat na binalatan ni Jasper para sa kanya. Lumabas ka. Umalis ka na agad. Nagulat, tumama ang mansanas sa mukha ni Jeff nang bumulwak ang katas sa kanyang ulo. Galit niyang sinigawan si MS. Chana, how dare you throw things at me, old woman? How dare you throw an apple to me because of an outsider? Nanay ang tawag ko sa iyo dahil ipinanganak mo ako at inalagaan. Pero kung ganito ang pakikitungo mo sa akin, hindi na kita tatawaging nay. Bakit kailangan kitang kilalanin bilang nanay ko kapag binabato mo ako ng mga bagay-bagay dahil sa isang tagalabas? Bigyan mo ako ng 500,000 at puputulan ko ang lahat ng relasyon ng pamilya sa iyo. Huminga si MS. Chana at itinuro si Jeff mula sa kinauupuan niya sa kama at sinabing, "Get out. Kalimutan mo na ang 500,000, hindi man lang kita ililibre ng 5 cents. Ang bastos mo. Oo, huwag mo akong kilalanin bilang nanay mo. Hindi ko kailangan ng isang bastos na tulad mo para sa isang anak. Umalis ka na agad." Ngumisi si Jeff at itinaas ang kamay para panasan ang katas sa mukha niya. Mabuti naman. Gusto mo umalis na ako diba? Pagkatapos ay babalik ako at sasabihin sa mundo kung gaano mo ako tinatreto, matandang hag. Hindi mo ba pinapahalagahan ang iyong reputasyon? Gusto kong makita kung paano mo planong mamuhay nang nakataas ang iyong ulo kapag sinira ko ang iyong reputasyon. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo magagamit ang pera ng foundation, so saan mo nakuha ang pera para sa ganoong kamahal na kwarto sa ospital? Tiyak na ginamit mo ang pera na iyon. Patay ka ng babae na naglalakad sa puntong ito, kaya ano pa ang silbi ng paghawak sa perang iyon? Mas gugustuhin mo pang kumapit sa pera wala kang oras na i-enjoy kaysa ibigay mo sa anak mo, sa akin. Paano mo haharapin ang tatay ko kapag namatay ka, ha? Tapos ka na ba? Panipi. Malamig na pinutol ni Jasper ang nakakabaliw na sigaw ni Jeff. Agad na pinandilatan ni Jeff si Jasper at tumawa ng masama, "Sino ka para kausapin dito, stupid F***sacker? Tama ka, outsider ako." Tila walang pakialam si Jasper sa sinabi ni Jeff habang siya ay nagpatuloy sa sarili. Sa katunayan, ang mga taong tulad ni Jeff ay walang iba kundi isang langgam kumpara sa kasalukuyang sarili ni Jasper. Gaano man kasensitibo o kaliit ang isang tao, wala silang pakialam sa isang langgam na nagyayabang sa harap nila. Kaya naman, si Jasper ay ganap na hindi nabigla at kalmado sa mukha sa mga makamandag na salita ni Jeff. Gayunpaman, ang tunay na nagpalamig kay Jasper sa kaibuturan ay ang saloobin ni Jeff sa kanyang ina, si MS. Chana. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1250. Lahat ay may mga magulang. Nag-isip si Jasper sa sarili niya at hindi maiwasang magtanong kay Jeff. Pero may mga magulang din ako. So, curious talaga ako kung anong klaseng B***starred na bata ka para makapagsabi ng ganyan sa mama mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Jeff sa pagtatanong ni Jasper. Ang mga salita ng lalaki ay nakaantig sa kaunting dignidad na mayroon pa rin siya sa kanya, at nakaramdam siya ng hiya. Bilang outsider, wala talaga akong planong makialam sa isyu ng pamilya mo, pero may kailangan akong sabihin sa iyo dahil ito ang foundation na tina-target mo. Tumingin si Jasper kay Jeff at tumawa. Ang pera sa foundation na tinitignan mo ay sa akin. Puhunan ko ang pinamamahalaan ng nanay mo, at wala siyang karapatang gamitin ang perang ito ayon sa gusto niya. Ang bawat sentimo na kinuha mula sa foundation na ito ay kailangang sumailalim sa isang propesyonal na pagsusuri bago ito mailipat. Siyempre, ang pagsasabi ng lahat ng ito sa isang bastos ay walang kabuluhan dahil hinding-hindi maiintindihan ng mga katulad mo ang pamamahala ng pondo ng isang foundation. Ang alam mo lang ay marahil ang hindi gaanong halaga sa harap ng iyong mga mata na itinumbas mo sa pagsusumikap ng iyong ina. Sa pagkakataong iyon, labis na nabigla si Jeff para magalit man lang sa pang-aalipusta sa tono ni Jasper. Pakiramdam niya ay sisabog na ang kanyang mga daluyan ng dugo. Si Jeff ay naging agresibo lamang sa kanyang ina dahil nalaman niyang ito ay namamahala ng kabuuang puhunan na 10 milyong halaga ng pondo.
Bilang malayo sa Jeff ay nababahala, isang halaga ng 10 milyon ay halos lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi niya akalain na may problema sa pagkuha ng maliit na halaga mula sa bundok na ito ng pondo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pamumuhunan na ito ay pag-aari ni Jasper. Hindi ba ibig sabihin nito na ang kawawang batang dinadala ni nanay sa bahay para pakainin araw-araw noon ay may-ari na ng isang malaking negosyo at may hindi bababa sa 10 milyong halaga ng mga ari-arian? Kinilig si Jeff na parang nakuryente nang maisip ito. Bulge asterisk T. Hindi ka pa nakakita ng napakaraming pera sa iyong buhay. Sa tingin mo, madali kang makakalabas ng ganoon kalaking pera. Di makapaniwalang sabi ni Jeff. Umiling si Jasper at mahinahong sumagot, maniwala ka man sa akin o hindi, hindi mahalaga. Bakit kailangan kong patunayan sa'yo? Ang kailangan mo lang malaman ay nagsasabi ako ng totoo, at karapatan ng nanay mo na hindi ka bigyan ng pera. Iyon lang. Tapos, sumigaw si Jasper sa pinto. Jul, dito. Agad namang nabuhayan ng loob si Julian na kanina pa naghihintay sa labas ng pinto ng kwarto habang tinutulak ang pinto para magalang na sumagot. Iluhod mo sa pinto ang bastos na ito. Agad na pumasok si Julian sa kwarto nang marinig ang bilin ni Jasper. At the end of the day, si Julian ay tao rin at may hawak pa ring emosyon ng tao. Kaya naman, wala siyang iba kundi ang sama ng loob sa bastos na si Jeff na pinagalitan at sinumpaan ang sariling ina. Ano? Anong ginagawa mo? Sigaw ni Jeff sa takot. Hindi naman ganoon kalala ang kanyang pangangatawan, kaya binalak niyang magpumiglas at lumaban. Sa kasamaang palad, hindi kahit 100 Jeffs ang katugma para sa isang Julian. Makalipas ang mahigit 10 segundo, nakaawang sumigaw si Jeff nang pilitin siya ni Julian na lumuhad sa pintuan. Matapos ma-dislocate ni Julian ang lahat ng kanyang 4 na paa, tumanggaw-tango si Jeff. Sinaktan niya ako. Pinagpapalo ako. Wala bang sense of order dito? Ang lakas ng loob mong bugbugin ako sa sikat ng araw. Nanay, panoorin mo lang ba akong binugbog? Katatapos lang magsalita ng lalaki nang bumukas muli ang silid ng ospital para ipakita si Mr. Knowles at isang grupo ng mga propesyonal.